O guys, magandang araw po sa lahat at sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan. Welcome back po sa ating channel, Atoy TV. At ngayong araw nga guys ay may pag-uusapan tayong barya na madalas din na ma-comment dito sa ating comment section na meron daw sila nito. So ito guys, ang 1 piso kalabaw. At alam niyo po ba na merong napakamahal talaga nito na 1 piso na kalabaw na to? So sasabihin ko po sa inyo sa bandang dulo kung anong klase yung binibili talaga ng coin collector sa 1 piso kalabaw na to. Kaya make sure na tapusin mo ang ating video para mapuha mo yung buong impormasyon patungkol sa ating tatalakayin ngayon. So ito guys, ang 1 piso kalabaw kung tawagin, pero correction lang guys. Ito po ay hindi kalabaw, tama raw po ito. So, mas nakilala lang siya sa kalabaw. So, ayan guys. I-update din natin itong hawak natin na 1985 1 piso kalabaw. So, bago tayo pumunta sa collector's value nito, so alamin muna natin ang kanyang features. So, ito po ay standard circulating coin at meron siyang years na 1983 to 1990. Ang value nito ay 1 peso. Ang currency ay piso. Ang composition ay copper nickel at meron siyang bigat na 9.5 grams. Diameter na 29 mm. Thickness na 1.9 mm. Ang kanyang round ay shape. Ang kanyang technique ay milled. At ang kanyang orientation ay medal alignment. Demonetize na po itong ating barya na to, kaya ito ay wala ng halaga kung ipambibili natin. Na-demonetize po ito noong January 2, 1998. So, ayan, ang kanyang features. At ngayon nga ay dumako tayo sa ubers nung ating bariyang ito. So, ayan, ito po ang ubers nung bariyang ito at makikita natin dito ang mukha ni Jose Rizal. So, ayan, si Jose Protasio Rizal Mercado. So, ayan, nakaharap po siya sa bandang kanan at ang kanyang script Latin. At makikita din natin dito, ang lettering nito ay Republika ng Pilipinas. So, ayan, makikita natin dyan. At dito naman ang kanyang pangalan, Jose Rizal, at ang kanyang mint year, 1985. At sa bandang ibaba naman guys, nung kanyang leg, ayan, ang mint mark ng BSP. So, yan po yung makikita natin dito sa ubers ng baryang ito. At ngayon nga ay dumako tayo sa reverse ng ating barya. So, ayan, makikita natin dyan sa bandang taas ang lettering na 1 piso, ang kanyang denomination at ang tama raw. So, ayan, tama raw po ito, hindi po ito kalabaw. Pero mas nakilala siya sa piso na kalabaw. So, Anoa Mendorensis. So, ayan po yung kanyang scientific name. At ang kanyang edge, guys, reeded. So, ayan, makikita natin. Ngayon nga ay dadako tayo sa collector's value nung hawak natin na 1 piso na kalabaw na 1985. Pero bago yan, guys, baka hindi ka pa po nakasubscribe sa ating channel. So, pasuyo na po ng subscribe button dyan, guys, at yung notification bell, huwag niyong kakalimutan para updated po kayo sa mga bago pa nating tatalakayin na barya sa ating channel. So, pagkapindot nyo ng bell guys, pindutin nyo po yung all para ma-notify po kayo agad at kayo yung unang makapanood ng ating bagong upload na video. So, ayan. So, ito guys, ang 1985 na hawak natin ay may frequency na 51%. So, napakalaki guys. At ito ay may collector's value sa good condition, very good condition, at fine condition, 18 pesos. So, same lang silang tatlo guys. At sa very fine condition naman, 28 pesos. Sa extra fine, 31 pesos. Sa AU condition, 33 pesos. At sa uncirculated condition, ay 82 pesos. So, ayan guys. So, ito yung circulated na guys na 1 piso na kalabaw. So, 51% ang kanyang frequency. Kaya masasabi natin na common itong ating barya. Pero ito guys, ang isang klase nito na 1983 na proof. So, yun po yung
binibili talaga ng coin collector guys. At may mintage lang yon na 750. So, ang kanyang frequency ay 1.0%. So, napakaliit guys. Kaya, hinahanap-hanap din yan ng coin collector. At meron pang isang klase nito guys na ito ay 100% talaga na bibilin sa inyo ng mga coin collector. So, ipapakita ko sa inyo guys yung isang klase nito na hinahanap-hanap din talaga ng mga coin collector. At papakita ko rin sa inyo yung mga nasold nito sa auction. So, ayan guys, yung isang klase na sinasabi natin na 1 piso na kalabaw. So, ayan. Ito po ay 200 pesos. So, ayan, 200 piso na isang klase na piso na kalabaw. So, ayan, may year siya na 1987. At ito po ay silver. So, ayan, kung mapapansin nyo po, ito ay 925. Ayan, silver ang kanyang composition. Kaya, ito po ay talagang bibilin sa inyo ng coin collector kung meron po ba yung hawak nito. Kaya, napakaswerte nyo guys. At punta tayo guys sa auction nga. Tignan natin yung mga nabili nito sa auction. So, ayan, meron pa dito na nagbebenta sa eBay guys. So, ito yung presyuhan ngayon nito sa eBay. So, ayan, merong $162. So, probably pag inano natin sa peso yan, mga 9,000 plus yan. So, ito po ay graded na ng PCG. At may grade siya na 68. So, kaya mataas ang presyo nito dahil ito ay naka-slab na guys. So, ayan, naka-slab siya. Kaya medyo mataas yung kanyang presyo. So, ayan, graded din to. At ito naman ay binebenta ng $148.50. At yung isa naman ay $185. At ito namang isa ay $85. So, ayan po ang bentahan ngayon sa eBay guys. At ito naman yung nasold sa auction. So, ito po ay uncirculated lang. Hindi siya naka-slab guys, so hindi siya graded. At etong unang-una ay nung January 11. So, nung January 11 lang to, 2025. At meron siyang auction number na 148. So, ayan, na-sold po siya sa presyong 3,770.73. So, ayan, sa euro naman ay $60. So, ayan. Sa option po kasi maganda, pwedeng tumaas ang presyo ng bariyang hawak nyo. At pwede rin namang mababa. So, hindi rin pare-parehas guys. So, swerte mo pagka tumaas yung depende po kasi yan sa mga nagbibid kung lalaban pa sila. So, ito namang isa guys ay January 26, 2024. So, uncirculated lang din to. At nasold siya sa halagang 2,388 pesos and 13 centavos. So, ayan. At ito namang isa ay noong February 24, 2024. So, ayan, nasold siya sa presyong 2,953 pesos and 74 centavos. So, ayan. At ito namang isa ay nung December 16, 2023. So, uncirculated din siya at siya ay nasold sa halagang 2,828 pesos and 0.5 centavos. So, ayan. At ito namang isa guys ay malaki-laki ang kanyang presyo. So, yan po yung kagandahan talaga sa auction. Pag maraming nagbibid, so mas lumalaki yung makukuha mong presyo. So, ito po ay noong August 30, 2023. Uncirculated. Ayan, nasold siya sa halagang 4,336 pesos and 34 centavos. So, ayan guys. At ito namang isa ay nung January 28, 2023. At nasold siya sa halagang 2,073 pesos, 0.90 centavos. So, ayan po yung mga presyo nung mga nasold sa auction. Netong 200 piso na kalabaw. So, ayan po guys. So, ayan guys, kung meron kayo nito, 100% guys.
bibilin sa inyo to ng mga coin collector. At sa mga nagtatanong naman po kung saan magbebenta, so sumali po kayo sa FB. Marami po dyan group na coin group. So, at doon po pwede nyong i-post yung mga barya na pwede nyong ibenta o gusto nyong ibenta. Pero mag-iingat lang po kayo guys dahil talamak dyan sa Facebook ang mga coin vlogger na nagpapanggap kuno ng collector sila na bumibili sila ng mga common coin na napakamamahal ng halaga. So, libo-libo. Kapag common coin guys, 100%. So, wala pong bibili niyan na legit na coin collector. At ang matindi pa dito, kailangan naka-like, share, and subscribe ka sa kanila. So, mag-ingat po kayo sa mga ganun guys. At ayan na nga guys, nakita nyo na yung isang klase nito na binibili talaga at tinahanap ng coin collector. So, iyon po ay 200 piso na 1987 World Wildlife Fund. So, ayan po guys. So, sana po ay malinaw po sa lahat. So, ito pong hawak natin ay ordinary lang po ito na 1 piso na kalabaw. At ang hinahanap dito ay yung 1983 na proof coin. So, ayan. At ito ay circulated na pero nakatabi to sa akin. At maganda rin yung meron tayo nito kahit papano. So, ayan lamang po guys. Maraming salamat po sa mga sumama dito sa ating pinag-usapan na barya. At huwag niyo pong kalilimutan guys, paki-like and share po ng ating video. Subscribe. Maraming salamat po.